No, nakita nyo naman na talagang may edad na ang presidente ngayon at mukhang mahina na, no? Ang ninanais namin, madesisyon na yung issue ng jurisdiction sa sa malalong mabilis na panahon nang sa ganon siya ay makauwi na ng Pilipinas, no? Yes! Yes! Alam mo, ang sinabi niya talaga sa Villamor, mamamatay muna siya bago siya husgahan ng mga dayuhang Pero hindi tayo papayag nun. Kaya yung issue ng jurisdiction, gusto natin madesisyonan kaagad. Nang nakauwi na siya. No? Good afternoon. Thank you. No? As we speak, the Vice President, Sara Duterte, is going to meet for the first time her father. Okay. She has not had the occasion, and neither have I, had the occasion to meet with the President. Only Executive Secretary Medaldea, who accompanied him on the plane here, has had the opportunity to meet him this morning for less than an hour. I'm a bit disappointed at the practices of the ICC that has delayed the visit of a family member to an accused. Yes. We look up to the ICC as a model for international justice, and the fact that it has taken 2 days for a family member to see the accused, I think does not speak well of the practices of the court. We condemn it. Why does it take 2 days for a family member to visit an accused? That's unacceptable. Yes. Secondly, we are very much disappointed that the court did not address the issue of kidnapping as a means to divest the court of jurisdiction. Exactly. We think that the ICC should again set an example in promoting international justice, and when kidnapping is allowed as a means of acquiring jurisdiction over the jurisdiction of the accused, we think this too is a travesty of justice. Yes. We believe that at the earliest instance, the court should rule on the legality of kidnapping as a means of acquiring jurisdiction, and we cite the case of Ibrahim versus Minister, a decision of the Constitutional Court of South Africa, that the illegality of the arrest should divest courts of its jurisdiction. You cannot correct a wrong by committing another wrong. True. I think it is high time that the court clarify its position on this matter. It is unacceptable that we accept accept jurisdiction acquired through kidnapping, especially when the kidnapping took place in the context of the Philippines, where the court is now being used as a tool of oppression by the Marcos government. Yes. Now, the next hearing is on September 21, but before that, we would raise the issue of jurisdiction even on an earlier date, because we believe that the issue of jurisdiction, both on the implications of kidnapping as a means of divesting the court's jurisdiction, and whether or not the court has jurisdiction, despite the fact that preliminary examination was commenced 2 years after we had already withdrawn from our membership in the court, whether or not the court still has jurisdiction. We believe that confirmation of charges is relevant, particularly on the elements of the crime. But we would want that the issue of jurisdiction be ruled upon at an earlier date. Because as we know, if the court has no jurisdiction, pointless to proceed to confirmation of charges. Now, again, as I said, it's only the first time that the Vice President is able to meet with the father. They are meeting now. And we are hoping that this afternoon too, the President will sign our appearance as counsel together with Nicholas Kaufman and VP Inday Sara too, no? Be recognized also as counsel for her father, you know? And we hope that with the recognition that we have representation of the President, we would then have more access to the President than we had for the past 48 hours. But I reiterate, this is unheard of, even in a country like the Philippines, where family members, a family member, a daughter no less, was not allowed access to her father. This is a very sad day for international justice. Yes. Very sad day indeed. Okay, so I am Herminio Harry L. Roque Jr. I'm a member of the List Council of the Court. I was former spokesperson also for the former President, Rodrigo Roa Duterte.
Now, the Vice President is coming back. Yes. I do not know what time because I said the priority is for you to meet with your father. Yes, yes, Okay? yes. So she has committed to return. I do not know until what time visiting hours are, but she said she will aim to be here again at 5 o'clock. So yeah, so I decided in fact to separate from her because she could not actually in conscience leave you out here in the cold, not knowing what to expect. No? So as you saw, she made me stay behind so I can express our gratitude to all those expressing their support to the President. Siyempre po, no, nakita nyo naman na talagang may edad na ang Presidente ngayon at mukhang mahina na. No? Ang ninanais namin, madesisyon na i-issue ng jurisdiction sa malalo mabilis na panahon nang sa ganon siya ay makauwi na ng Pilipinas. No? Yes. Yes. Alam mo, ang sinabi niya talaga no, sa Villamor, mamamatay muna siya bago siya husgahan ng mga dayuhang Pero hindi tayo papayag nun. Kaya yung issue ng jurisdiction, gusto natin madesisyonan kaagad. Nang nakauwi na siya. No? So maraming salamat po and yun nga po, antayin natin si Vice President Duterte. Mahigit kumulang alas 5 po siya makararating. Opo, sir. If you want to know, you have questions, please. Foreign media daw. It's only now that the daughter, the Vice President, is being given access to it. Okay? Alam nyo, talagang napansin ko na yan. Although 6 na buwan na ako mula sa Pilipinas, no? Alam nyo naman kung bakit. Pero nung napansin ko yan, yung maisog rally sa Cebu, na inakay ko siya sa entablado, doon ko napansin na napakahina na niya kasi parang binuhat ko na siya. Talagang mahina na ang Presidente. Pero monitor naman po siya dito sa atin. Dito sa Netherlands. Hindi ko po alam kasi hindi nga namin nakita siya. Nakainom na Hindi niyo po ba ba siya nakita ng ngayon? Nangingi siya nun eh. Ay, hindi ko po alam kung ano talaga. Kayo mga taga-Netherlands, ihanda nyo mga sinigang na isda. Lagi gusto niyo ba na munggo? At saka kung meron kayong tuyo, kasi yun, palagi may tuyo ang pagkain Meron nyo. ako doon. My hair. Oo. At saka balbakwa, pero wag na masama sa kanya yung balbakwa. Tuyo at sinigang na tuyo. Munggo. At saka ang paborito niya, yung sinigang sa miso ng mata ng tuna. Yan sa Netherlands. Pero kung gusto tayo kukuha ng mata ng... Gagawa po kami ng paraan. Gagawa kayo ng paraan. Ang alam ko, ganito ha, isang beses pa lang siya dinala ng pagkain, breakfast, di raw niya nakain. Hindi maganda yan. Dutch breakfast, baka Dutch breakfast po sila. Ang hanap nun, tiyo. Alam niyo ba minsan kung makain kami sa Malacanang, alam mo naman ako matakaw, buti nga pagkain. Kumuha ako ng tuyo niya, ang sama ng tingin ko sa akin. Kaya alam ko, kailangan niya ng tuyo, mga taga-Netherlands. Kailangan ng tuyo. Yes! Maganda tayo ng tuyo. Smoke mackerel. Gusto ko lang sabihin na thank you dahil napakabuti mo. Salamat po. Kaya nga po. God bless you po. Sir Harry, may question po ako, Sir Harry. Pinoy na nandito po? Nagpapasalamat po kami, ha? Dahil alam mo, nagbibigay talagang pag-asa at lakas ni Presidente at kay VP Sara yung patuloy ninyong pagsuporta sa kanya. All the way po. Sir Lalo Harry. na kanina, meron din mga demonstrators galing sa kabila. Amen po. Buti na lang, di hamak, mas marami sila. Mas marami po tayo. Talo sila, talo sila. Marami kayo. Mas marami na yung mamahal. Ngayon pa lang. Parang tingin nyo, pangalawang araw na, ngayon pa lang. Yes. Hindi man lang binigyan ng pagkakataong bumisita bago iharap sa kauna-unang pagkakataong sa husgado. Sa Pilipinas, hindi mangyayari yan. Totoo po yun. Dito pala sa Holland, nangyayari yan. Totoo po yun. Dito lang sa ICC. Sir Harry. Sir May Harry. possible po ba na magpapakita po yung ex-president po natin? May possible po ba magpapakita po sa publiko? Ay, malabo
Malabo yun for security. Yung security nila. Sir Harry, Sir Harry, si VP ba, she gonna stay here longer? And wait for the next? Hanggang hindi siya palitan ng kanyang kapatid kasi kinakailangan ng next of kin. It's okay. As long po andito po sila. Ang inaasahan namin magpalit